Hello po, magandang hapon. Today is Saturday. Medyo maganda na po yung ating weather. So nakapag-asintada na po yung ating team dito sa unit ni Ma'am sa phase 5 na Angelic Tan House na corner lot. So si Ma'am is malapit po siya dito sa tangke. Matagal na rin po to si Ma'am nag-i-inquire sa akin. So yun nga, finally tumuloy na po si Ma'am. Mga ilang buwan din po naming pinag-usapan yung preparasyon, yung permit, yung wirings, yung kuryente, yung tubig. So yung mga ganun po. So ito pong unit ni Ma'am is naka-base po tayo kung ano po yung pinakasukat nito sa permit niya. So magkabilaan na po halos ang merong asintada. So 150 po yan. Dito sa Luminatan sa 150 po yung pinaka-height ng ating wall. Tapos dito rin po sa kabilang side, 150 lang din po yan. So ito tatanungin ko pa si Ma'am kung ano po yung magiging design ng gate niya. Para naman, pero kung halimbawa wala siyang isasuggest, pwede naman po tayong maghanap at pwede naman po natin siyang pag-aralan kung kaya po namin yung design na yon. Pero yun nga, si Ma'am ay budget lang po kasi kami dito. So siguro kung pagdating po sa materyales, hindi po siguro masyadong bongga pagdating siguro sa bakal. Pero syempre, mas pipiliin po natin yung matibay. Kasi po syempre pag gate kailangan matibay, 'di ba? Hindi pwedeng 1 by 1 lang 'yan, 'di ba? Ayan, 150 lang po tayo sa side na to. Ano ito, hamba sa pinto? So bali ayan, tuloy na po tayo. Nung mga nakaraang araw po is may bagyo, pero ito po is nahukayan na. Pero yung mga itong mga posting bakal is nagawa na rin po nila yan. So nung gumanda na po yung weather, nakapagbuhos na rin po pala sila sa pinakailalim po. Then kinabukasan nag-asintada na rin po sila. So ang pagkakaalam ko, ang hardware materials po namin dito is umabot po siya ng, hindi pa po yun hindi pa po kompleto yun. Umabot na rin po siya agad ng 117,000 kasama yung back and front extension tsaka yung taas. Pero marami pa pong materials na bibilihin. So again, dito po sa pinaka likod ni Ma'am, ito pong part na to is open po yan. Ito po yung slab ng CR, tapos yung katabi po ng slab ng CR is open po yan. Kasi gagawin laundry area. So iba na naman, ibang design naman po ang gagawin natin dito. Ito po kasi talaga sa gawa namin, may-ari po talaga ang nagde-design. Kung anong gusto nilang mangyari dito sa unit nila, sila po ang bahala. Ayan po. So sabi ko nga kay Ma'am, pag nabuo na namin to, doon lang po namin malalaman o mapipigure out kung ano po yung magiging itsura ng kitchen. Doon po namin siya malalaman kasi gusto ni Ma'am magpalagay ng bar counter. So pwede naman, dito daw siya magpapalagay ng bar counter. So let's see kung ano po yung magiging itsura ng renovation dito sa unit ni Ma'am. Pero para nakaka-excite din Dito po pala wala tayong kitchen cabinet kasi ang gusto ni Ma'am pagdating daw ng araw, aluminum po daw ang ipapa-install niya. So again, ito po, kung katulad po kayo ng unit ni Ma'am na meron na rin pong bakod, katulad po nito, may bakod na po siya. Ito po is kay Lumina yan. So wag na pong panghinayangan na hindi kayo magbakod, magpader, kasi balang araw ang magbe-benefit din po niyan is yung unit nyo. So ito, naglagay po tayo ng sariling pader ni Ma'am dito, tsaka mga poste.
Ayan, parang halos nasa 2 meters, tapos poste na naman tayo. Tapos 2 meters, poste na naman tayo. Parang ganun po. So, eto po, open po dito. Ayan, tingnan po natin kung ano po yung kakalabasan ng ating renovation. Eto, tatanggalin na po natin to. So, sa amin, pansinin nyo sa pinakagawa namin, hindi kami masyadong magastos pagdating sa kahoy. Hindi naman po namin tinitipid sa materyales. Kaso, alam nyo yung diskarte, katulad nito. Meron na po ditong mga nabuhusan. May nabuhusan na po doon. Palipat-lipat lang po yung aming forma. Katulad po nito, natuyo na. Nilipat naman po nila sa ibang poste para naman po mabuhusan. So, ganun lang yung diskarte. Hindi mo kailangan umorder ng sobrang daming kahoy kasi after po na gamitin yan, wala na rin paggagamitan. Yung ginamit nga po pala namin bakal dito, share ko lang, 12mm po tsaka 10. Ayan. Tapos dito po sa loob, wala po tayong cove ceiling. So, napansin ko, meron na tayong center na wirings. Yung iba po, sasarahan na po natin yan. So, dito, flat ceiling lang ang mangyayari. Pintura lang. Ayan po. Medyo maliit lang po kasi yung pinaka-unit ni ma'am dito sa loob. Same kami ng unit, Angelic Tan House. So, ito po yung mga materyales na in order para po sa slab, tsaka ito po is para sa partition. Ayan. So, dito po maglalagay din po tayo dito ng ilaw, kaya may nakaabang na po tayo dyan. Tapos ito po, nakamasilya na po ito. Yung bathroom po natin, meron na rin po siyang abang para sa kisame. Ayan po. So, dito po sa taas, noong nakaraang araw is nakapag-install na po sila ng 60 by 60 na tiles na si ma'am po ang pumili. Wood design. Ayan, wood design din po yan. Okay, go mo lang yan. So, dito po is meron din tayong pa-hallway. Ayan. Tapos, dito po wala tayong PVC ceiling panel. So, okay lang kay ma'am ang pintura. So, yun nga lang ang disadvantage ng paggamit po ng fencing board is katagalan, yung mga dugtungan, bumibitaw. So, bali, ganito po ang pinaka-setup ng two-room partition ni ma'am. Meron na rin po tayong abang para sa AC. Ayan po. Sukat na po yan. Kumbaga, bubutasan na lang po yan. Tapos, dito po yung isa. Ayan. So, pagdating naman po sa pagpa-partition, metal stud lang po yung ginagamit namin. May isa po neto yung metal strap, pero mas prepared po nila rin gamitin yung metal stud. I think nasa 100 plus po ang isa neto. Ayan. So, drywall partition po tayo dito. Fencing board po ang gagamitin. Local brand, Sierra board po ang pangalan niya, ang brand niya. Brand name pala, Sierra board. So, ang ginagamit po namin, kisame at saka pang-partition is 1/4 po ang kapal. So, bali, ito nga po pala, before namin sinarahan yung kisame, naglatag na rin po sila ng wirings tsaka insulation. Insulation muna, insulation, tapos wirings po.
Ayan, so may mga wires na po tayong mga nakaabang dyan. So, dito po ang magiging pinto niyan. Tsaka dito, magkatabi na po ang pinto niyan. So, yun din po yung kagandahan na yung makukuha yung gagawa ng unit nyo is maalam na. Kumbaga, may ideas na kung ano yung gagawin. Dito nga po pala, full renovation kami dito Ang pinaka-labor po namin dito, hindi po per gawa. Kasi merong nag-message sa akin na full renovation siya, pero kada paggawa daw ni ma'am, iba-iba ang quotation. So parang alam mo, parang ano na yun parang modus na yun, parang scam. So naiiyak si ma'am kasi nga ganun yung nangyari sa unit niya. So hindi niya alam kung mapapamahal ba siya o mapapamura ng literal. Sa amin po, full renovation, isang labor payment lang po ito, kontrata po ito. Basta pasok po doon sa scope of works namin, yun po. Pero kung halimbawa hindi po pasok, mag-a-additional po kami doon. So, ayun, na-share ko lang po sa inyo. Pag nakipag-kontrata po kayo, magpapagawa kayo ng unit, make sure na malinaw po ang usapan. Kasi pag kada gawa po ang quotation, kada gawa po ang labor, tapos full renovation yan ako, talo po kayo. Talo po kayo doon. So again, itong tiles natin, 60 by 60 po yan. And okay na. So okay na yung ating kisame. So maganda yung question ni ma'am. Kung naghahanap po kayo ng mga pasalo, mas maganda sumalo kayo dito sa phase 5. Kasi bukod sa konti lang po dito ang unit, malalaki rin po ang kanilang mga extension, pati po yung mga front extension. Ayan. So, bali pag natapos po yung ating pagpapartition, ine-next na po natin itong hagdan. Since maakit na po natin yung mga ibang materyales para po sa partition. So, bali yung ating tiles po dito sa may hagdan, si ma'am din po ang pumili. 20 by 100. Ito po siya. Ayan po siya. Medyo dark brown po siya. Ayan. Pag bibilihin nyo po to sa local tile center, nasa 125. Pero pag sa all home nyo po to bibilihin, medyo pricey. Medyo doble ang presyo. Ayan. So again, yung pinaka-design po namin dito is nakadepende po sa may-ari. Sabi ko nga po sa inyo, since sila ang titira, sila po ang masusunod. Kung halimbawa wala naman silang idea, pwede naman po kami na lang po ang mag-design. So ito ma'am, baka yung mga materyales mo kulangin pa kasi hindi naman po tayo pwedeng umorder ng maramihan. Tansya-tansya lang po. Ilan yung CHB natin? 350. Kasya na siguro yan dun. Mag-aasintada pa pala dun. Oo, mag-aasintada. Oo nga. Paalala mo na lang. Oo. Sa 2019. Oo. Ayan. So, sa kontrata nyo talaga sa Rehouse Makeover, hindi po talaga kami nagle-labor materials kasi tulad nyan, iba-iba yung paggawa, iba-iba yung design, iba-iba rin po ang sukat. Parang kung mapapansin nyo, parang ito po yung malaki na pantay na nagawa namin o nagawa pa lang, parang ganon. So, parang nasa halos 3 meters, nasa 2.920 po ata ang pinaka-size ng extension ni ma'am.
So siguro kung may kotse siya dito, kasya, no? Kasya, kaya lang. Ay, lipat ba yan? Sige, lipat na lang yan dyan. Oo nga. So, tatanungin ko po si ma'am kung saan siya maglalagay ng gate. Pero ako since si ma'am is budget lang po yung pera niya para sa renovation, feeling ko mas maganda dito na lang si ma'am mag-gate. Malaking gate, tapos doon na lang po kami magwo-wall. Para po, pag dumating yung araw na meron siyang e-bike o sasakyan, kasya po dito. Kasya. Kasi malapad po yung ano ni ma'am pinaka extension. Ang ganda po talaga pag ganito yung mga unit. So, ang pagkakaalam ko nga po, parang dumating yung time na parang gusto ni ma'am ipasalo, pero buti na lang tinuloy niya. Lalo na mahal na po ang mga units ngayon sa Lumina. So, bali, shoutout ko nga lang po pala sila Sir Vincent, tsaka si Ma'am Cheryl and family. Yung ginawan po namin ng project sa Bria Homes, Bulacan. Yung team na gumawa po doon sa unit nila Sir, andito na po sa unit ni Ma'am ngayon. Ayan, sila Kuya Bok, sila Dodong, ayan, sila Bobby. So, andito naman po sila. Actually, meron kaming mga nakapending pa na projects. Wala pa po kasi yung construction ban nila. So, yung iba wala pang permit, waiting pa ma-release. So, etong unit ni Ma'am, kahit paano napopokosan namin. So, sa Rehouse Makeover po, iba po yung gumagawa sa extension, iba po yung gumagawa sa basic muna. Pero pagdating po sa finishing, diyan na po papasok yung mga pintor, tile setter, ayan. So, ganun lang. Tapos pagkatapos na po yung iba dito, lilipat naman po sa kabila. So, parang dalawa po ang project namin dito sa Phase 5. Isa sa Phase 6, isa sa Phase 4. Dalawa pala sa Phase 6. Ayan. Tapos meron kami sa Sahod Ulan. Tapos meron din po kami sa Carmona. Tumuloy po yung sa Carmona, Cavite. Ayan, diba? Parang wala na kaming pahinga. Parang hanggang Pasko, parang hanggang next year, meron po kaming trabaho. Ayan, thank you Lord. Pinagpapasalamat po namin kasi sobrang dami pong nagpapagawa sa amin. Doon po sa mga gusto nyong malaman yung proseso namin, manood lang po kayo sa aming YouTube channel na Rehouse Makeover lang din po. Ayan, ang page ko, ang YouTube channel, ang TikTok ko, Rehouse Makeover lang po lahat ang pangalan. So, madaling tandaan. Ayan, scroll lang kayo, makikita nyo na yung aming mga social media account. Ayan po. Kay Ma'am Maricar na may-ari po nito, thank you rin po ma'am kasi ayun, sabi ni ma'am hindi siya nagmamadali. Ayun, magandang marinig yun kasi nga marami kaming projects. Sabi ni ma'am may time pa siyang makapag-ipon. Yung Phase 4 ko nga po pala patapos na, hinihintay na lang namin yung bathroom mirror. Abangan nyo po yung ating vlog doon. I-mention ko po kung magkano po inabot. Hello po, ito po yung ating bathroom na nasa 120 cm by 180 cm. Ayan. So, ito po is sininsil na nila. Ayan. Kung mapapansin nyo na, sinsil na po yan. Then, meron na rin po tayong abang para po sa kisame. May mga metal parings na po tayo dito. So, lalagyan na lang po natin siya ng wirings. Ayan. So, pag nag-install po kami ng tiles, tinatanggal po muna namin yung existing na tiles ni Lumina, tapos i-install namin yung panibago. So, ito po yung sabi ko sa inyo, napakaliit lang na area, pero sobrang daming accessories. So, nakadepende na lang po kay client kung magpapalit ng toilet bowl, ng lavatory, ng shower. Pero yung shower talaga kailangan palitan kasi hindi po matibay. Ayan. Ito po yung ating bathroom dito sa Lumina Tanza.